ito ang isa sa mga times na talagang komportable akong gawin ang aking tungkulin, especially on the orders given to me. Kasi ako'y nakakasiguro na ang ibinibigay sa akin na order ay legal. At ito'y isang order na kahit anong ira, kahit sino ang namumuno, kahit sinong nakaupo, ay hindi masasabing ah, hindi masasabing illegal, 'di ba? So, the order is very clear. The order are within the bounds of the law. Hindi tayo nakaka-receive ng mga orders na ngayon nga, kaya nagkakagulo ngayon na puro denial lang. Did you give the order? Hindi, ang order ko ganito eh. Hindi, may mga ganun eh. Na dati, ang tapang-tapang na sabihin na, itong gawin nyo, patayin nyo si ganito, or dapat ganito. Eh, hindi sustainable ang ganyan eh. Pag illegal kasi ang isang act, illegal kasi ang isang event, eh, maganda lang yan habang ikaw ang may hawak ng mikropono. Pag hindi mo na hawak ang mikropono dyan at iba nang may hawak ng mikropono dyan, baka hindi mo masustain kung hindi yan anchored sa libro ng batas. Medyo Kaya ako, kinakabahan ako kaya para sa General. Sige lang, sige lang. ako'y very Baka comfortable madulas. sa pag-execute ng mga orders na ibinibigay sa akin. Kasi itong mga orders na to na confident ako in any era, in any theater, in any situation, itong mga orders na to will stand the rigors of the law. Uh, ito, medyo parang fast talk na lang to bago pagkatapusin natin. Sorry, hindi ko matapos to, General, kasi gising ang tao dahil sa'yo. CIDG ka, di ba? Head kayo ng CIDG, so talagang dapat may intel ka. Meron ba talagang nagkaroon ng Mary Grace Piatos sa buong kasaysayan ng Pilipinas? Kasi tinignan po namin yung panahon ni Magellan, Limahong, lahat ng QR code dun sa Limahong tinignan namin. Wala pong pumasok ng Piatos. Never mind Mary Grace. Ano pong status of investigation natin sa Mary Grace Piatos mo? Please direct your questions to the PSA. They are the proper authorities to tell you if the name does exist or not. General, Para, sabi mo, di ba, kung may kulang sa investigation, kailangan ng bigay ng resources. Yun ang trabaho ng CIDG. Kaya tinanong kita. Kasi si Mighty Magulang, hindi ko lang kilala ni si Mighty Magulang, yung nagtitrace ng family tree. Talaga wala daw siyang mahanap na piatos. Isa pang tanong, mabilis lang, um, General. Kamusta po yung manhunt kay Harry Roque? Ano bang status ni Harry Roque? Fugitive ba siya? Ano ba siya? Kasi parati siyang active online eh. Nagvo-vlog din siya. Halos parehas kami ng timing. Inagawan pa ako ng audience. Ano yung manhunt situation? Is there a manhunt pa rin for Harry Roque? are you asking the question because he is eating away Just from asking your a question. Just ano ka? a question. Putang ina, Ricardo. I'm just Sinabi Hinahanap na. na manhunt for Attorney Harry Roque. Bakit yun ang ginamit manhunt? Di man lang, pulang-pula na ako. Walang kinalaman yan sa tanong, ha? Wala akong sinasabi, General. But just from a CIDG standpoint, ano po yung status ng manhunt? Oh, I'm sorry, investigation kay Harry Roque? Well, may utos na hanapin siya and we're actually looking for him. Nagkataon lang na uh, hindi ko na sabihin kung nasaan siya pero yun nga, nakakahiya mang aminin pero hindi pa namin siya nahuli hanggang sa ngayon. Yun Pero nga eh. matter of time, matter of time. Hindi naman matatapos ang mundo siguro eh. Mahuli at mahuli ko rin siya. Eto, Jenna, napahamak mo ako. Yung reaction mo, okay sana ako eh. Kontrolado ko yung reaction ko dahil sa tawa mo na to. Wala akong sinasabi. Just... Ito na talaga. Ito, kababayan ko from Cordilleras. Kamusta si Bantag? Ano ba nangyari dyan? Kasi kasalanan mo yan, General. Hinuli mo si Kibuloy. Tumulong ka dito sa anxiety attack. Tuloy, ginawa kang Superman. Lahat na lang inasahan sa'yo. Hindi ka ba napapressure dyan? Pressure, pressure, pressure. Oo nga, totoo yan. Ah, si Bantag naman ay talagang hinahanap din natin. Seriously, seriously. Mga, ito kasing mga manhunt operations kasi, may mga peculiarities ito eh, from person to person. So, Kibuloy, ang buti nga, si Kibuloy madali lang eh, dahil alam na kaagad natin kung nasan siya eh. Dahil halos
i-advertise niya rin naman na nandyan siya based on the indicators that he's showing. Pero, Philippines is composed of 7,100 islands with 100 different languages and ethnicities. At ito ay talagang uh, peculiar ang one place. There are peculiarities. There are really unique conditions from one place to another. So, hindi naman exempted to situation ni Gerald Bantag. So, uh, he is in the Cordilleras. He is from the Cordilleras. He has a wife who is an employee of a counterpart investigative agency. Uh, may mga ganun din si Harry Roque. He has all the resources. He has all this, di ba? He has, the network that can enable him to hop from one place to another. So, may challenges talaga. Pero matter of time, bago namin maabutan ng mga to. Sabay-sabay kasi, napakarami at kukunti ang tao ko. So, Exactly. prioritize. Kaya may mga ganong mga kaya may mga ganitong mga manhunts at kung hindi lang namin na-advertise lahat ang dami naming mga huli sa mga Of course. priority subjects din. Like yung mga wanted sa Interpol na uh, mga naka-red notice, may mga hinuli kami diyan because national interest ang at stake. Meron din kaming kahahatid lamang sa Indonesia na scammer wanted sa Mm. na scammer na nahuli namin dito sa Pilipinas. In exchange, isang scammer naman na Pilipino na wanted din naman dito sa Pilipinas ang Indonesia. sinundo naman ng mga tao ko. So may mga personal tayong CIDG na nandun ngayon sa Indonesia na para sumundo ng isang fugitive. So, you know, Pati yung mga uh, Pogo issues din na hawak nyo, General, yung mga Pogo-related issues. Mabilis Ang yan eh. Pogo naman, ang Pogo operation sa mga illegal na mga Pogos na ngayon ay hinahandle ng PAOK pero kami ang kanilang lead agency na nagsusuporta sa kanila. So we're the ones who are applying the warrants. We are the ones who are pag nag-implement ng warrant, kami ang mga seizing officer, evidence custodians, kami rin ang nag-i-examine ng mga data sa loob ng computers through the help of the ACG. At kami rin ang nagpe-prepare ng mga complaint affidavits para sa filing the cases. Mabuhay ka, General. Maraming salamat sa lahat yan. Hindi pa yata nakapasa yung budget, but makano bang kailangan naman sa ano? Baka pwede tayo mag-fundraising dyan sa CIDG. Kulang yata ang tao mo eh, General. I only have around 2,100 people all over the Philippines. Oh, medyo napakakonti. I'm on Daming kriminal, a oo. I am around around 65-70% fill up lang ng unit ko. Kasi ang pulis naman natin ay kulang pa rin naman talaga. Ang whole PNP is around nasa 70-80% fill up lang. Kulang pa talaga tayo para maabot natin ang ating ideal to police to population ratio. So we making do with the limited resources that we have, maximize everything, and of course, because of that, we have to prioritize our targets and jobs that we are going to accept at mga jobs na ipapasa natin sa ibang allied units kasi hindi naman tayo ang PNP. Yun nga eh. Parang ang daming pumupuntang Indonesia nowadays. Sa Bali ba silang lahat? Parang Indonesia ang baksakan ngayon ng lahat ng mga questionable tao. Mabuhay ka, General. Congratulations for not putting yourself in too much trouble. Sorry, I had to ask question. Actually, mas marami mga makukulit na question. Yung isang tanong, clarify the question. Come on, guys. Ayusin nyo. Gabi na. Medyo pagod kami ni General. Baka madulas kami. Sira yung career namin. Thank you so much, General. Galing mo, ha? Good, good. I think this is, I think to the best of your ability, you gave us the answers we need. And please take care of your surgeon, General, and we'll pray for you for your well-being and all of that. At para habang dumadami yung mga trolls at haters at bashers mo, wag kang mag-alala. Marami rin nagmamahal sa'yo. Salamat, General. God bless po. Salamat na Richard sa pagkataong ibigay mo sa akin. Huwag kang mag-alala. Mas bibilisan natin paghahanap kay Harry Roque para isa na lang hari Manhunt. ng bid. Manhunt. Pabilisin daw yung mga manhunt. Meta daw yung glasses mo. Tignan mo, napansin ng tao. Meta yung glasses mo. Gwapo. Bilisan ko ang pagmamanahan kay Harry Roque. Kailangan mahuli siya as soon as possible para isa na lang ang hari ng midnight talk shows. General, pinapaano nga kita para di tayo mapahamak. Ako naman ang inaano mo talaga.
Delikado kang kasama. Next time, dapat si Sir Ronald Llamas ng kasama natin para siyang ipahamak natin. Kaya ininbita ko siya. Ayaw kong sabihin, pinapasabi ko kay Ronald. Ikaw naman, ginagawa mo sa akin ngayon, General. Salamat, General. Have a good night. Please, magpahinga ka na. Baka madulas pa tayo. God bless you. Yes,